Ako po si Chilzy De Leon, taga Tarlac, at nais ko pong ibahagi ang kwento ng aking ate, si Janea De Leon. Siya ay isang nursing student na nawawala noong Hunyo 1. Noong una, hindi kami nag-aalala dahil akala namin ay nasa live-in relationship sila ng kanyang boyfriend. Subalit, nagsimula kaming mag-alala noong mismong boyfriend pa niya ang dumating sa amin at siya ang hinahanap. Noong Hunyo 9, araw ng kaarawan ng ate ko, hindi pa siya umuuwi kaya dumating na ang aming magulang pero wala pa rin siyang nakikita. Pagkatapos ng ilang araw noong Hunyo 11, tumawag ang mga katrabaho ng ate ko at sinabing nakita raw nila ang bangkay ng ate ko sa isang ilog na malapit sa aming bahay. Ayon sa kanila, nagbigti raw ang ate ko dahil sa labis na depression. Subalit, hindi kami naniwala sa sinabi ng mga pulis. Nang burulin ng ate ko, nakita namin na puno ng pasa ang mga kamay niya. 3 araw matapos ang burol, nagising ako isang madaling araw habang burol ang ate ko at natuklasan ko ang buong katotohanan. Sa harap ko, sa pader ng kwarto, nakita ko kung paano siya pinatay. Pinagsasakal, pinapalot ng bote sa muka at puno ng dugo. Ayon sa mga huling pakiusap ng ate ko, nagmamakaawa siya na huwag siyang patayin at nagsabi pa siyang gusto niyang maging nurse balang araw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya kinaya ang labis na kalupitan na ginawa ng 8 lalaki na mga adik na pumatay sa kanya. Para akong nanood ng isang pelikula sa sobrang detalye ng nakita ko. Parang nandoon ako sa mismong araw ng kanyang pagkamatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin matahimik ang kaluluwa ng ate ko. Patuloy siyang nagpaparamdam at humihingi ng hustisya. Kung meron kayong nakakatakot, misteryoso, o kakaibang karanasan na gusto ninyong ibahagi, mapa-horror man, paranormal, o kakaibang pangyayari sa buhay, huwag kayong mahiyang mag-message sa akin. Pwede nating gawing bahagi ng ating content at ibahagi sa iba ang inyong kwento. Sino ang may lakas ng loob na magsalaysay ng kanilang karanasan? Ang multo sa kwarto 302. Si Mika ay isang college student na lumipat sa isang dormitoryo malapit sa kanilang universidad. Sa dami ng estudyanteng naghahanap ng matutuluyan, swerte raw siyang nakahanap ng kwarto sa murang halaga. Noong unang gabi niya roon, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. Naririnig niya ang mahinang kaluskos sa kisame at tila may malamig na hangin na dumadampi sa kanya kahit nakasara ang bintana. Pinagpagod na lang niya ang sarili. Iniisip na baka dahil lang ito sa panibagong kapaligiran. Ngunit pagsapit ng ikalawang gabi, nagsimula na siyang makaranas ng mas kakaiba. Habang natutulog, biglang bumukas ang kanyang ilaw. Napabalikwas siya ng bangon at naghanap ng dahilan. Pero walang tao sa paligid. Kinabahan siya pero pilit niyang nilabanan ang takot. Kinabukasan, tinanong niya ang caretaker ng dorm. "Manang, may dati na po bang nakatira sa kwarto ko?" Napatingin si Manang sa kanya, halatang nag-aalangan. "Iha, ilang taon nang walang gustong umupa dyan. Ang huling tumira riyan ay isang estudyanteng babae, pero natagpo ang wala ng buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung anong nangyari sa kanya." Nanlamig si Mika. Mula noon, lumala ang kanyang bangungot. Tila may isang babaeng nakatayo sa paanan ng kanyang kama gabi-gabi. Nakatingin sa kanya ng blangko, may madilim na mata at basang buhok. Isang gabi, sinubukan niyang magpanggap na natutulog upang mahuli kung anong nangyayari. At doon niya nakita isang anino ang gumagapang mula sa ilalim ng kanyang kama, paakyat sa kanyang katawan. Napatili siya at biglang namatay ang ilaw. Kinabukasan, agad siyang lumaya sa dormitoryo. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa dating nangupahan sa kwarto 302. Pero mula noon, walang estudyanteng tumagal doon ng mahigit 1 linggo. May multo nga ba sa silid
o isa lang itong bangungot na hindi na niya kayang takasan.